Siguradong real ka, bossing. Dalawa. Okay, hello po sa inyo. Good day, aking mga ka-airsoft. Good day sa mga ka-airsoft natin, Luzon, Visayas, and Mindanao. Mga ka-airsoft, ngayon po, araw ng Sabado. Dapat po maging masaya tayo kasi kahit papano, nabigyan tayo ng pagkakataon at umabot tayo sa araw na to. Hindi kasi lahat mga ka-airsoft nabibigyan ng pagkakataon na umabot ngayon. May mga kababayan tayo na sa hindi inaasahang pangyayari, nagwakas ang buhay, nadaganan sa Jensan, di ba? Sa Mindanao. May nangyaring kalamidad, din nga yung paglindol, di ba? Sila wala ng pag-asa para makapagsaya, makabanding yung pamilya. Pero tayo ngayon nandito, kasama mo ko, kasama kita, magkakasama tayo, di ba? Kaya kailangan mga ka-airsoft maging mapagpasalamat tayo kasi kahit papano nandito tayo, magkakasama tayo ngayon, di ba? Always positive. Iwasan natin yung inggitan, iwasan natin yung buskahan, iwasan natin yung yung pakikipagtunggali, pakikipaglaban sa kapwa natin, 'di ba? Iwasan po natin yung kasi mga ka-airsoft at the end of the day tayo lang rin yung magkakasama, tayo lang rin yung magkakaramay, 'di ba? Nakakalungkot, pataas ng pataas yung bilang ng mga ka-airsoft natin, ay ng mga hindi natin ka-airsoft at yung mga ka-airsoft natin na nasalanta diyan sa lugar ng Sarangani, 'di ba? Ng Jensan. Kaya ingat po tayo mga ka-airsoft, no? Mindanao, let's pray for Mindanao. God save Mindanao. God bless our fellow citizen in Mindanao. At syempre, hindi lang sa Mindanao, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, kaawaan tayo ng Panginoon. Okay, shoutout, good day and good afternoon, Mark Garcia of Solano, Nueva Vizcaya. Afternoon, Aldrin Gonzalez of Sanchez Mira, Cagayan. Unit ng ating ka-airsoft, Mark Garcia. Unit ng ating ka-airsoft is the Coco Martin Edition, the Drug Lords Pistol. Some call this engrave. Some call this floral. Some call this ano pa ba yung tawag nila rito? O basta ganun. Basta ako ang tawag ko rito, Coco Martin Edition, the Drug Lords Pistol. Okay, napakaganda, di ba? Kung makikita ninyo, 1911 classic yan. Wala nang gaganda pa. Yung mga designs niya, yung mga ukit niya, talaga naman, no? Hindi design yan na na print or what or pintura, hindi. Ukit po yan. Yung iba naka-engrave, yung iba naka-emboss, no? Emboss ibig sabihin nakaangat. Yung iba naman nakabaon. Kaya napakaganda nitong unit na to. Ito yung unit natin, ka-airsoft, Mark Garcia. Si Sir Mark, hindi ko alam kung isa siyang collector, pero what is good and special about the unit na meron siya is na in-order niya, talaga namang napakalupit nitong unit na to.
malupit na unit. Ang kung tawagin to, this is the holy grail of the DMR setup. Isa sa pinakamalupit, isa sa pinakamatindi. For me so far, ito yung holy grail. Ito yung title holder, no? This is the Cobalt DMR setup by the Guay. Napakalupit, napakatindi, napakahaba, napakalaki. Hindi pa po full setup to kasi pwede mo pa tong lagyan ng suppressor, no? Pwede actually hahaba pa to up to pwede pang humaba ng 12 inches, no? Kasi ang suppressor na ilalagay dito is yung Action Army na malaki. Napakaganda nito mga ka-airsoft. Bihirang-bihira po itong ganitong unit, no? Grabe, oh. Kita mo na lang kung gaano kahaba, no? Gaano kahaba, gaano kabigat. This is the Cobalt edition. Ito mga ka-airsoft yung literal na full metal mula ulo hanggang baba. Bakit? Ultimo grip niya metal. Ultimo buttstock niya metal. Lahat dito metal. Ilan ang timbang nito? Abino nga yung timbangan. Without battery, without magazine, without BBs. Tignan natin kung ilan yung bigat niya. Okay? Pa-picturean mo. Tapos, para makita ng ating mga bossing. Ayan. Ayan ha. Tignan nyo kung gaano siya kabigat. Grabe. Ilan? 366. 3,066. Oh. Mahigit 3 kilo mga ka-airsoft. Mga ka-airsoft, wala pa pong nakalagay na battery dito. Wala pa ring magazine. Okay? Ganun na kabigat ang timbang niya. So, hindi siya pipicturein mga ka-airsoft. Oh. Okay, so, dalawa ang magazine na included dito, no? Isang short at saka isang long. Mamaya, ipapakita ko sa inyo, i-explain natin kung anong silbi nitong long magazine niya at saka yung short magazine niya. Mga ka-airsoft, dire-diretso na po tayo sa ating review and unbox for today, Saturday. Unahin po natin yung pistol natin kay Sir Mark Garcia. Okay? Mga ka-airsoft, this is a 1911. Classic unit po ito. Ito po yung unit na... Tawagin mo nga si mama mo. Ito po yung unit na pwede nyong idagdag sa collection ninyo. Itong unit na to, tatapatin ko kayo mga ka-airsoft, huwag po kayo ma-offend, no? Hindi po siya ginagamit as daily pistol. Pag ang mga unit mo ganito, kasi itong mga unit na to, ito yung mga hindi mo makikita sa pang-araw-araw. No? Hindi mo to makikita sa pang-araw-araw. So itong mga unit na to, in short, bihira mo lang to makikita. Kaya hindi to ginagamit as daily pistol. Video mo nga to. Tapos send mo kay yun sa collector. Ayan. Ikaw na, hawakan mo. I-intro ko. Okay. Okay, no? Tulad ng sinasabi ko, as I was saying, hindi to ginagamit as your daily pistol, no? Itong unit na to, kung mapapansin mo, napakalupit nito, pang collection. Di ba? Pero hindi ko sinasabing hindi nyo nagagamitin. Talagang gagamitin nyo lang to Saturday and Sunday, kumbaga during the holidays, but not the daily pistol. Napakalupit. Engraved, then naka-emboss the Drug Lord's Pistol by Coco Martin. Yan. Saan mo kaya ano? No? Coco Martin, bakit tinawag siyang Coco Martin? Mga ka-airsoft, ito po yung ginamit ni Coco Martin, ni Direk Coco Martin doon sa Batang Quiapo. 'Di ba ang role niya ron is parang drug lord sila, 'di ba? Gang sila, 'di ba? 'Yon. Ito po yung ginamit niya, no? Ito po, 'yan. Dalawang version 'to, no? Meron tayong na full upgrade version, pinalitan natin ng wood, no?
wood, ayan o, makikita nyo wood grip, okay? Ito yung original version niya. Yan, dalawang version niya na. Itong isa naka-wood na to, kumbaga itong wood na to, mga Caresoft, Nara 3, no? Nara to, itong part na to. So, yan, wood version, ayan. Okay. Then, the other one is the standard version. Nasa sa inyo kung anong gusto nyo. Meron tayong 3 nito, meron tayong 5 nito. Okay? Doon sa mga Caresoft natin na may interest dito, wala po kayo ibang gagawin. Mag-message lang po kayo. Napakaganda nitong unit na to. Not the daily pistol na nakikita nyo na niraratsyada ng ating mga bossing. Okay, this unit has a silver barrel. Pero itong barrel na to is upgraded na po ito. Pinalitan po natin to ng bull barrel. Ibig sabihin, medyo tapering siya, okay? Malaki siya, then papaliit siya, tapering. Nakapalit na po to ng bull barrel, tapos naka-half up rubber na rin po. Ito, naka-fix outer barrel. Ayan hindi na siya kumakalog, oh. Okay? Ayan, ang normal, tingnan nyo. Ang normal kasi sa isang 1911 is ganito. Ito, ito 1911 to. Normal to, ayan, Ayan. Normal yan, ayan, Yan, kumakalog talaga ang isang 1911. Kasi hindi siya naka-fix barrel. Pero, ang 1911 kasi is matandang barrel. So, kahit na hindi siya naka-fix outer barrel, okay lang sana kasi mawawala yung pagiging original niya. Pero, syempre, depende pa rin sa pangangailangan ng mga bossing natin. Kung i-request na gusto ko i-fix outer barrel mo, wala naman tayong magagawa. So, itong unit na to is naka-fix outer barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad, naka-half up rubber. Hindi niya pina-enhance big bore nozzle. Which is, for me, tamang desisyon. Kasi bakit? Gusto mo ng malakas, bumili ka ng malakas. Ngayon, yung lakas nito, for me, hindi advisable palakasin pa. Kasi, this is not an ordinary pistol. This is a collector's edition pistol. So, kung ito, sakto lang ang lakas at papalakasin natin at nagka-problema, saan tayo hahanap ng parts nito? 'Di ba? Pinalakas mo, nabasagan ka ng slide. Saan ka hahanap ng slide nito? Wala kang mabibiling slide nito. O, 'di ba? Kaya ako, for me, gusto mo ng mas malakas pa rito, bumili ka ng mas malakas. Huwag nating palakasin ito sa gusto mong lakas kasi baka masira, bandang uli, wala tayo makukuhanan ng pyesa. Kaya ang sinasabi ko, kung ganito ang pistol mo, this is not your daily pistol. Ito, collector's edition pistol. Ito yung mga unit na ma-preserve mo, hindi siya bababa ang value. Kasi collector's edition siya. Pag yung mga ordinaryong unit, kahit anong gawin mo i-preserve, bumababa ang value nun. Kasi marami yun eh. Di ba? Halimbawa ito. Halimbawa lang Halimbawa sa Pilipinas, meron lang 100 tao ang meron nito. Rare yun. Diba? Ngayon, pag sa Pilipinas, merong 5,000 piraso nito, common lang yun. Diba? So, ibig sabihin, yung mga ibang 1911, common, ito, rare. Okay? Kaya hindi siya ginagamit as your daily pistol. Okay? Kasa po natin, ilak natin manually, ilagyan po natin sa slide stopper, ilagyan rin po natin doon sa nozzle. Konting-konti lang mga Caresoft, no? Ayun, wisik-wisik lang para lang mabigyan natin ng protection yung unit. Tapos kunin natin yung magazine, press the valve, then spray. Okay, then dito rin sa ilalim, spray. Kuha po tayo ng green gas. Ang green gas na ginagamit sa mga ganitong unit is 12 kg only. Okay? Huwag po tayong gagamit ng 14 kg sa mga ganitong unit kasi sayang yung unit. Mapapaaga yung buhay, mapapaaga yung wear and tear at posibleng masira right on the spot. Tatandaan ninyo, collector's edition tong pistol na to. Sayang yung unit pag nasira. Upside down, then press down. 1, 2,
Hindi tayo naglalagay ng 5 seconds, hindi rin tayo naglalagay ng 7 seconds, ang nilalagay natin 2 seconds kasi yung unit natin is upgraded. Hindi po siya nangangailangan ng maraming gas para mag-fire, okay? Saktong gas lang, konting gas lang, magpa-fire na siya kasi upgraded po yung unit na makukuha nyo sa Bigman. Pag yung unit hindi upgraded, saka lang kayo maglalagay ng mga 5 seconds, 7 seconds. Pero dahil upgraded, kaya 2 seconds lang. Hatakin po ito pababa. Then, hold it tight. Kailangan huwag mong bibitawan. Then, dito po ilalagay yung bala sa butas. Pump lang po tayo. Okay? Then, release po ito. Okay. Good to go. Pasok sa unit. Release. Ready to fire. Okay? Siyempre. Mga Airsoft, hello po sa inyo ha. Sa mga gusto magpabati po kayo, mag-comment po kayo, babatiin ko po kayo, babasahin ko. Sabi ni Sir Ernie Del Rosario, good day, Sir Bigman. Hello, ka-Airsoft, Sir Ernie. Mga ka-Airsoft, abangan nyo yung vlog ko rito after nito, no? Isa sa napakalupit, The Holy Grail. Okay. Abangan nyo yung vlog ko rito. Ngayon din, after nito, no? Okay mga Airsoft, this is the 1911, the Drug Lord's Pistol. Grabe yan, napakaganda. Unit ng ating director na ka-Airsoft, Coco Martin. Unit ng ating ka-Airsoft, Mark Garcia, firing! Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay. Unit po natin, Airsoft, Mark Garcia, going, Solano, Nueva Vizcaya. Mga Airsoft, yung pong unit natin, sorry. Yung magazine natin, make sure, bago natin itatabi, dapat laging walang bala, ha? Huwag natin hahayaang may bala na kastak kasi mga ka-Airsoft, masisira yung spring. At syempre, dapat walang lamang hangin para hindi masira yung mga valve. Press lang. Okay. Ready for packing and ready for shipping. Okay, ngayon, unit ng ating ka-Airsoft, Aldrin Gonzalez of Sanchez, Mira, Cagayan. Hang lupit. This is a hang lupit na unit. Kutya, tignan nyo naman. Ito yung unit na literal na full metal. Ito yung unit na napakabigat. Nakita nyo? Mahigit 3 kilo bare. Pag niloaded natin to, papatong to ng 3.5 pataas kilo. Okay? Itong unit na to, capable of rapid fire and single fire. Okay? During the single fire, dahil DMR to, sniper setup, ang gagamitin nyo lang is the short mag. Kasi sniper mode ka lang eh, 'di ba? Kumbaga hindi ka naman magraratrat. Grabe ang bigat niya, short mag. Okay. Ayan, ayan. Bagay na bagay, ang ganda, 'di ba? Ayan, oh, tingnan niyo ha. Oh. Ayan. Short mag lang. Ngayon, kung gagamitin mo to pang assault, pang lusob, pang tangke, which is I don't suggest, pero capable naman siya, gagamit ka ng bigat. Long mag. Ay, sorry. Itong long mag na to, meron tong features, no? To. Dali ah. Merong features tong long magazine na to na auto eject. Itong magazine na to, pag nawalan na siya ng laman, auto eject siya. Ayan, mapapansin nyo, ayan. Ito wala siyang laman. Bibitawan ko to Tingnan nyo, kusang babagsak to. Oh.
Wala akong pinipindot dito. O, yan ha. O, para lang magkaalaman ha. O, yan ha. Pag ito, ginagamit nyo paano ba to? Ginagamit nyo siya as assault. Okay? Ayan ha. Ayan. Ginagamit nyo siya as assault. Ayan ha. Tignan mo. Ito magazine na to ha. Gamit rin tayo ng isang ibang magazine. Pengi ako isa pang magazine. Kahit ano. Yan. Ito, ordinary magazine lang to. Ngayon, pag naubos to, tingnan nyo. Pag naubos siya, wala. Ayan siya. Nakakabit. Kailangan natin i-press to para maalis. Pero look at this. Ito special magazine to ha. Pasok ko ha. Walang laman yan na bala. Pag wala na siyang bala, auto-eject siya. Okay? Meron tong features na ganon. Kaya, hindi dapat mawala to sa kanya. Okay? Auto-eject. Nakakatuwa. Napakaganda, no? Ngayon, very limited lang po ito mga Airsoft, no? Hindi po ito budget meal. Hindi po ito mumurahin. Ito na po siguro yung masasabi natin na isa sa mga talagang magpapataob at magpapataob, no? Ngayon, itong unit na to, nirequest ng ating Airsoft, so in-upgrade na rin po natin. Mamaya malaman po natin ang FPS nito. Okay? Okay, mga Airsoft, this is an AEG, part of the AEG, pero DMR setup. Kung makikita nyo mga Airsoft, ang haba niya, no? Ang haba niya, 1, 2, 3. 3.5 feet. Pero pwede pa itong mag 4 feet. Pero breaking pa rin, title holder pa rin yung ito, yung HK natin, no? Kasi parang umaabot siya sa 1, 2, 3, 4. Parang 5 feet siya no? Ganun kahaba to kasi meron pa tong suppressor. Kaya ito yung title holder natin. Pero ito sumusunod lang to. Kaya lang when it comes to value, mas mahal po talaga ito compare mo dun. Okay? Bakit merong mga mountain bike na mumurahin? Mga Giant. Bakit mas mahal si Specialized at saka si Santa Cruz? Meron silang something na wala yung Giant. Okay? Bakit bakit yung makakabili kang mountain bike sa halagang 10,000 ang tatak Foxter? Bakit wala kang mabibiling Specialized na sa halagang 20,000? Bakit ang mga Specialized, lalo na kung brand new, nasa 100k pataas? Kasi merong features specialized na wala doon sa mga Foxter. Okay? Ganun lang po yun. Bakit may mahal na Airsoft? Kasi yung mahal na Airsoft, mas quality kesa dun sa mga mumurahing Airsoft. Bakit may mga taong bumibili ng Airsoft? Ng mahal na Airsoft? Kasi magkakaiba tayo ng level sa buhay. Merong mga tao na ayaw ng pipitsugin, merong mga taong tanggap yung pipitsugin. Di ba? Kasi ganito yan. Kung ikaw, isa kang klase ng tao na meron kang wide circle of friends, ibig sabihin, wide circle of friends, marami kang kaibigan na mga big time, huwag kang mag-unit na mumurahin. Kasi hindi ka makaka-relate doon, ma-out of place ka. Pero pag ang mga kasama mo is mga big time, tapos yung unit mo is nahanay din doon sa mga unit nila, talaga naman you are somebody, di ba? Kumbaga, pasok ka sa grupo. Pero sa tingin niyo, ito na lang ito na lang. Hindi naman po sa nang mamaliit tayo hindi naman. Halimbawa, meron kang grupo, motorcycle rider kayo. Lahat kayo naka BMW GS13, GS1250, GS12. Di ba? Naka-adventure bike kayo. Magra-rides. Magdadala ka ba ng Yamaha NMAX? Di ba? Magra-rides kayo Lahat ng kasama mo, sila Manny Pacquiao, sila Senator Bato, sila Senator JBR, naka BMW GS. Okay? It's either 13, 1350, 1250, 12 GSA, GS, di ba? Ikaw, gusto mo sumama sa kanila, kung ang gamit mo Yamaha NMAX, hindi ka pwede doon. Di ba? 1,200cc, isasabay mo yung 150cc, hindi pwede. Di ba?
Halimbawa, ang grupo mo, yung mga Soto, ayan, yung mga pamangkin or anak nila Big Soto, mga naka-Ducati yan, mga elite yan, elite Ducatista, no? So, naka-Ducati, magdadala ka ba ng Yamaha Aerox? Hindi, di ba? Ang dadalhin mo rin Ducati, big bike, di ba? Yon, yan ang sinasabi ko. Bakit may mga taong gusto ng airsoft kahit mahal? Kasi yun yung nababagay sa kanila. Hindi nababagay yung mga China, yung mga ordinary, yung mga pipitsugin na unit sa kanila. Okay? Bakit may mga taong hanap yung budget meal? Kasi sila yung mga tao na limited lang yung budget. Sila yung mga tao na gusto lang sumubok tapos magki-quit na. Okay? Bakit sila magki-quit agad? Kasi dahil limited ang budget nila, mumurahin lang yung mabibili nila. Dahil mumurahin lang yung nabibili nila, mabilis masira. Tatandaan nyo to, walang mumurahing matibay. Walang mumurahin na malakas. Walang mumurahin na maangas. Okay? Lahat ng mga mumurahin, expected mo na, gawang Lunes, sirang Martes. Ngayon, gusto mo ng quality, bumili ka ng quality unit. Tatandaan nyo, kung ang unit ninyo, ENC, expected nyo na hindi tatapat dito. Kahit patibayan, kahit patagalan, hindi mananalo rito ang isang budget meal unit. This is a Guay GNG Cobalt DMR rifle. Okay? Ayan. I just hope na napaliwanag ko ng maayos, no? Itong rifle na to, sabi ko nga sa inyo, capable of DMR, capable of assault. Kaya lang, kung assault to, napakahaba naman nito para ipantangke mo. Napakabigat. Papahirapan mo yung sarili mo rito kasi napakatindi. Okay? So, ngayon, load natin yung battery. Dahil medyo may pagka-special tong model ng unit na to, alin? Ang battery gagamitin natin sa kanya is Li-Poly pero small version. Medyo mahirap pumanap nitong battery na to kasi maliit lang talaga siya, no. Yan. Okay, so nilalagay ang battery nito, syempre sa una medyo ma-hassle kasi may mga tornilyo kang babaklasin. Pero part yan ng paglalaro Nandyan yung thrill, nandyan yung adventure. Okay? Ayan Binubuksan ko lang mga arso. Ayan. Merong Allen bolt, then the buttstock. Alisin mo. Okay? So, ito yung buttstock niya. Metal din po yan. Then, this is the butt tube kung saan mo ilalagay yung battery. Ayan. Ipa-plug mo lang. Then, secure the battery. Ayan. Then, secure the wire. Kasama yan sa mga ise-secure mo. Tapos, pwede mo nang ibalik. Iniingatan ko kasi ayaw ko magkagasgas kasi para, ayan, walang masabi yung bossing natin. Okay? Then, pasok mo lang ulit to. Ilalak mo lang. Yun lang naman. Ganun lang siya ka busisi. Ayan Sisikipan mo na. Kasama na rin tong tool. Bibigay ko na to Saktong sikip lang, wag naman sobra. Then, ayan single fire. Ay. Maluwag ata. Hindi ko gano'n nasikipan. Yun lang ang downside nito. Kasi, kailangan mo siyang i-dismantle talaga yan. Wala ba charge? Buwang. Ito lang. Yan ang downside
medyo ano lang talaga siya. Balik natin to ha. Okay. Dahan-dahan. Ayaw ko, pasensya na kayo ha. Medyo mabagal ako. Ayaw ko kasi magkaroon siya ng gas-gas kasi anodized to eh. You know? Yan. Okay, mamaya na natin sikipan ng gusto. Okay, ayan. Okay, ayan ha. Tapos, makikita nyo, syempre dahil nga DMR, kailangan long telescopic scope ang gagamitin mo. Okay? Ngayon, sabi ko nga sa inyo, ito yung battery niya. Ay, ito yung magazine niya sa short. So, nasan yung reloader? Yun. Maglalagay tayo, sa mga ganitong klase magazine, mostly pag high-end, inject type. No? So, injectan natin. 0.30 grams ang gamit ko Pero dahil magkokrono tayo, lalagyan pa rin natin ng 0.20 grams na mga mangilan-ilan lang. Okay, okay na yun. Yan. Para maikrono rin natin, no, maipakita natin sa bossing natin kung gaano nga ba kalakas yung unit niya. Pasok! Yan. Pag DMR mode, DMR setup kayo, mas bagay kung mapapansin nyo yung mas maliit lang. Kasi hindi nyo naman kailangan sobrang daming bala. Kasi pitik-pitik lang kayo di ba? Okay, ngayon krono natin Video. Krono ko kasi actually kapapalit ko lang ng spring, hindi ko rin kabisado, hindi ko rin alam kung ilan ang krono nito. Okay? Hill Austria, shout out Boss Big Man. Okay, yung nagtatanong kung magkano yung Shadow 2 Malbirik bossing message ka po para po malaman mo yung buong detalye, okay? Dali lang. Di pa. Yan. Mga Airsoft, chrono test natin Mga Airsoft, this is the Cobalt by the Guay GNG. Very rare unit. Full of grade unit. Chrono test. Single fire. 471 FPS. 471 again FPS. 463 FPS. 467 FPS. Wala. Okay? So, pwede ko pang i-adjust, pwede ko pang lakasan to, 471. Patungtungin natin ng 550 FPS to, no? So, medyo nakukulangan ako kasi DMR to Tapos request ng ating ka-airsoft no? So, papalakasin ko pa pero ngayon ite-test fire ko na. Okay, single fire. Rapid fire natin Rapid fire. Mataas yung rate of fire nito, okay? Ngayon, testing natin yung sabi ko sa inyo, yung magazine niya na auto eject ito Ayan. Baba lang natin to. Okay. Ayan, makikita nyo to mamaya gagamitin ko. Tapos, pag ubos na yung bala niya, mag-auto eject siya. Ito. Lagyan natin ng 0.30 grams Ayan. Ayan. Papump lang natin Hindi ko pa rin kabisado kung ilan yung maximum capacity nitong magazine nito Pero, ipapakita ko sa inyo na ano siya, auto eject siya Okay, wag na natin ganun punuin. Yan, may bala na yan Pasok natin. Yan, ganito yung itsura niya pag naka long mag. Ayan Single fire muna tayo Single fire. Single fire yan Yan, pakita ko sa inyo Single fire, yan. Rapid fire natin. Tapos ito yung magazine tignan nyo, lalaglag yan.
wala ko na ilagay. Ayun. Kita nyo? O, di ba? Automatic siya lalaglag. O, lagyan pa natin, ha? Isa pa. Ano, yun yung features nitong unit na to, no? Yun yung features niya. Auto-eject, no, yung magazine. Once na, ano. Lagyan lang natin ng ilan lang, ha? Ayan, nilagyan ko lang ng ilan. Tignan nyo, ha? Single fire lang natin, mga karsap, ha? Ayan. Single fire lang. Tignan nyo, auto-eject yan, ha? Ayan, ang magazine, ha? Tignan nyo, kita ba? 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ayan, kita nyo, auto-eject. Pag wala ng bala, automatic siyang lalaglag, no? Features niya yan na for me okay din, maganda kasi may ganung features kasi nasanay tayo sa ano di ba? Sa walang warning. Ito, magwa-warning siya, ilalaglag niya pag wala na, no? Okay, mga karsap, ito yung unit ng ating karsap, Aldrin Gonzalez of Sanchez, Mira, Cagayan. Maraming salamat po sa mga nag-share ng ating live video, sa mga tumulong mag-share. Maraming salamat po. Napakalaking utang ng loob ko po sa inyo yan. Sa mga hindi pa po nag-share, tulungan nyo po kami mga karsop. Pa-share po yung ating live video sa inyong timeline para dumami po tayo sa ating community. Maraming salamat po. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, patid po sa inyo ng inyong likod. Big